ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagpasok sa isang relasyon ay hindi para sa mga mahihina ang loob at balat sibuyas. Kaya nga mahalaga na meron tayong malawak na pangunawa sa kahit na anumang ibato sa atin ng kapalaran na siyang susubok sa relasyon natin. Ikaw, kabarangay, gaano ka kahandang harapin ang mga pagsubok na yon? Dear Papa Dudut, hi, good day po sa inyo at sa mga kabarangay nating avid listener ng Barangay Love Stories. Sumulat po ako sa istasyon ninyo upang humingi ng payo tungkol sa sitwasyon na pinagdaraanan ko sa kasalukuyan. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako. JB na lamang ang itawag ninyo sa akin. 31 years old, taga Mandaluyong at nagtatrabaho bilang IT specialist. Kung ilalarawan ko ang sarili ko ay masasabi ko na isa akong tahimik na tao. Introvert din ako at walang masyadong kaibigan, pero meron namang iilan. Hindi ako mahilig sumama sa mga gimmick ng barkada at katrabaho ko. Mas gusto ko na lang na magkulong sa kwarto tuwing day off ko, bagay na madalas na sinisita sa akin ng tatay ko. Sa huli wala rin naman siyang nagagawa dahil hindi niya ako mapipilit na lumabas, lalo pat mas nag-i-enjoy ako kapag mag-isa at nasa loob lamang ng bahay. Kaya naman hindi na rin katakataka na sa edad kong 30 years old ay wala pa rin akong girlfriend, Papa Dudut. Nak, malapit ka na mag-31. Tatay talaga. Kaka-birthday ko lang po 31 agad? Nagbibiro lang naman ako at alam ko naman na kabe-birthday mo pa lang. Pero ano palang plano mo? Plano po saan? Sa buhay mo. May plano ka ba mag-asawa o mag-girlfriend man lang kasi 30 ka na. 20 ako nung pinanganak ng nanay mo yung kuya mo. 25 naman ako nung ipinanganak ka. Kasi po… Anong kasi? Aminin mo na lang kasi kung lalaki rin ang gusto mo. Matatanggap naman kita, anak. Babae pa rin ang gusto ko. Yun naman pala eh. Pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin pinapakilala sa amin ng kuya mo? Kahit hindi mo na asawa, girlfriend muna. Yun nga po. Kahit girlfriend wala ako nun. Torpe ka siguro. Hindi po, pero di rin. Anong pinagsasabi mo dyan? Tamad po. Tamad makipagkilala at manligaw ng babae. Gusto mong mati ka rin sa akin? Ano pong ti? Tamaan! Huwag po! Ano kasi pinagsasabi mo? Saka anong tamad? Pati ba naman sa pagpapakilala at pangliligaw ng babae kinatatamara mo? Ang alam ko lang naman kinatatamara mo, yung paglabas mo ng bahay natin para sumama sa mga kaibigan mo para gumimik. Kilalang kilala niyo po talaga ako. Siyempre, anak kita. Hindi ka naman pinulot lang doon sa basurahan para ampunin namin ng nanay mo. Iniri ka niya. Galing ka sa amin. Dugot laman ka namin. Alam ko naman po yun pero… Matanong nga kita. Ano po yun? May bala ka ba magpamilya o tumandang binata na lang? Wala naman po sigurong masama sa pagiging matandang binata. Wala nga pero gusto ko lang naman malaman kung ano ba plano mo. Para kung nakapag-desisyon ka na hindi ka na mag-aasawa, hindi na kita kukulitin. Tingin mo sa akin kagaya ng mga magulang dyan na namimilit sa mga anak nila na mag-asawa na kasi nasa hustong gulang na. Ibahin mo ako! Alam ko naman po na iba kayo at hindi kayo yung klase ng magulang na namimilit. Tsaka kilala niyo ako. Kahit pilitin niyo ako pag ayaw ko, hindi pa rin kayo mananalo sa akin. Sa bagay, totoo yan. Yung nanay mo sa saikata ay pinaglihi, kaya ang tigas ng ulo mo. Grabe kayo sa akin, tay. Pero ano na nga sagot mo sa tanong ko? Naiinip na ako, mababatukan na kita. Ang bayolente. Isa, JB. Pangarap kong magkaanak at magkaasawa. Paano nga mangyayari yun kung tamad kang makapagkilala at manligaw? Hindi naman po ako nagmamadali. Alam ko, pero gusto ko pa makita yung magiging apo ko sa'yo. Paano na lang kung kunin ako? Wala naman pong ganyanan. At bakit? Tingin mo ba sa akin immortal? Tay talaga. Nakuha niyo pang magbiro. Hindi naman ako nagbibiro.
pero may kamatayan na tinatawag. Paano kung bukas o sa makalawa? Hindi pa po kayo mamamatay kasi makikita nyo pa yung magiging apo nyo sa akin. Makakasama nyo pa sila ng mas matagal kaya pigilan nyong mamatay agad. Ngek, pwede ba yun? Opo. Puro ka talaga kalokohan. Kanino pa po ba ako magmamana? Tayo lang naman ang mag-ama. Sus, dinamay mo pa ako. Malay mo, mana ka sa nanay nyo. Kayo nga, dinamay nyo pa si nanay na nananahimik na sa kabilang buhay. Ayo nga, katakot baka biglang magparamdam. Takot pa naman ako sa multo. Pero, naka, usapan natin to bilang magtatay. Kung may plano ka naman pala mag-asawa at magkaanak, wag mo nang patagalin pa. Sinasabi ko sa'yo, masarap ang umibig. Para kang nakalutang sa alapap. Papa Dudut, hindi ko naman masisisi ang tatay ko kung nagtanong siya sa akin tungkol sa kung kailan ko planong mag-asawa. Alam ko rin naman na hindi na ako bumabata. Siyempre, pangarap ko pa rin naman na bumuo ng sariling pamilya kaya lang ay aminado akong hindi ko alam kung paano humanap ng matinong babae na magiging girlfriend. Oo, tama kayo nang narinig. Gusto ko ng matinong babae dahil alam ko na matino akong lalaki. Sa totoo lang ay uso na ang hiwalayan sa panahon ngayon. Mapartista man o ordinaryong tao. Para sa akin ay malaking factor noon ang hindi pagiging swak ng personality ng magkasintahan sa isa't isa na nadidiscover lang nila kinatagalan. Kaya nga gusto ko munang kilalanin ng husto ang babaeng magiging girlfriend ko bago ko siya papasukin sa aking buhay. Para doon pa lamang ay malaman ko na kung magtatagal kami o hindi. Ayoko kasing mag-aksaya ng oras para sa isang babae kung hindi naman kami seryoso sa isa't isa. Dahil nga alam ko na kung ano ang gusto ko ay pinanghawakan ko yon hanggang sa umabot ako sa edad kung saan ay marami sa mga kasabayan ko ay may sarili ng pamilya. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti ang usapan namin ni tatay at saktong bigla naman akong kinausap ng pinsan ko na meron daw siyang ipapakilala sa aking babae, Papa Dudut. Grabe, ang ganda ng movie na pinanood natin. Hindi ko expected yung twist sa ending. Ikaw ba expected mo na? Medyo. Obvious naman sa plot. Ay talaga? Grabe, ang galing mo naman mag-analyze. Sakto lang. Halata naman kasi. Pero na-enjoy ko naman yung movie. Ako rin. Masaya ako na na-enjoy natin kasi sabi ng iba, huwag ka raw manonood ng movie sa sinehan sa unang date nyo. Ha? Bakit naman? Kasi hindi raw kayo nun mag-uusap dahil nakatutok lang kayo sa movie na pinapanood. Ganun ba yon? Oo, tapos maghihiwalay na kayo pagkatapos nyong manood. Baka yung iba ganun pero tayo naman hindi. Siyempre, ano pang purpose ng date natin kung hindi man lang natin makikilalang isa't isa, di ba? Hanap lang muna tayo ng kakainan tapos doon tayo magkwentuhan. Gutom ka na ba? Di pa naman. Ikaw ba? Hindi pa rin. Naparami rin kasi kinain ko nung lunch bago ko umalis sa bahay. Sige, upo muna tayo doon sa upuan tapos mamaya na tayo humanap ng makakainan. Sure ka? Oo, ayusin ko lang din tong sandals ko. Ayun, may nakita akong bakanting upuan. Tara. Sige. Ayan. Maayos ko na rin tong sandals ko sa wakas. Kaya nga. Thank you nga pala kasi pumayag ka makipag-date sa akin. Bakit naman hindi? Nabanggit kasi ng pinsan mo na ayaw mo talaga ng nirereto. Oo. Kaya hanggang ngayon wala pa rin akong girlfriend. Eh bakit ka pumayag makipag-date sa akin? For a change? Huhulaan ko. Gusto mo na magka-girlfriend, no? Wala namang masama doon. Lalo na kung magiging okay tayo sa isa't isa. May punto ka nga naman. Pero grabe, hindi lang ako makapaniwala na meron pa pala mga tao na katulad mo. Yung never pa nagkakajowa. Maniwala ka na kasi akong buhay na patunay. Kaya nga lagi akong kinukulit ng tatay ko. Panay tanong sa akin kung kailan daw ba ako manliligaw ng babae. Ganon talaga ang mga magulang, masyadong makulit. Mas kumulit ka mo lalo nung tumanda. Pero ayos lang kasi di naman ako napipikon. Wow, sana all mahaba ang pasensya. Oo, kahit na pinagkamalan na rin niya akong bakla. Seryoso? Seryoso.
Siguro kasi dahil nga wala pa raw akong pinakikilalang babae sa kanya o kahit nililigawan man lang. Hindi ka pa na-offend? Hindi naman. Mabait naman pagkakatanong niya eh. Tsaka may pahabol. Sabi na kung sakaling bakla ako, matatanggap naman niya. Aww, sweet naman. Bihira sa mga magulang, lalo na sa mga tatay yung ganyan. Oo nga eh. Pero di ko naman siya masisisi kasi bakla ang kuya ko. Oh, kaya pala panaitanong sa'yo kung kailan mo planong mag-asawa. Mismo. Kaya nga sabi niya kung mag-aasawa rin naman daw ako, dali-dalian ko na dahil hindi raw niya sigurado ang buhay. Ay, grabe naman yun. Napasabi tuloy ako na hindi pa siya pwedeng mamatay kasi makikita niya pa yung mga apo niya sa akin sakali mag-asawa na nga ako at magkaanak. Tama naman. Ganyan siguro talaga yung mga magulang, no? Mahilig magtanong ng kung ano-ano. Pero alam ko concerned lang naman sa akin tatay ko, kaya di ko minamasama. Totoo yan. Tsaka dun pa lang sa sinabi niyang tanggap ka niya kung bakla ka, panalong panalo na. Sabi ko nga bihira sa mga tatay yung suportado ang paglaladlad ng mga anak nila. Kadalasan kasi bayolente. Yun bang ginugulpi yung mga anak nila? As if mapapatuwid nila ang matagal ng baluktot since birth. Mabait talaga si tatay. Maswerte kami sa kanya ni kuya at nanay. Halata naman kaya masaya ako para sa inyo. Salamat. Okay na ba yung sandals mo? Oo, naayos ko na. Sige, hanap na muna tayo ng pwedeng kainan. Tapos ikaw naman magkwento tungkol sa sarili mo. Papadudot dahil sa pagiging segurista ko sa babae at focus sa pagtatrabaho, ay nakalimutan ko na talaga ang aking love life. At aaminin kong masarap pala sa pakiramdam na makipagkilala sa isang babae. Yun kasi ang eksaktong damdamin ko noong pumayag ako makipag-date kay Marnie. Ang ganda-ganda niya tapos mahinhin din at malumanay magsalita. Kuwela at napapatawan niya talaga ako sa mga hirit niya. Pasok na pasok sa mga katangian na hanap ko sa isang babae. Sa totoo lang ay na-enjoy ko ang movie date at kwentuhan namin ni Marnie. Kahit na noon lang kami nagkita at nagkakilala ay hindi kami na-bore sa isa't isa. Parang ang bilis nga ng oras dahil nabitin pa kami. At nagkayayaang magkita ulit sa susunod pagkatapos naming magkapalitan ng numero. At kahit papadudot, matapos kong makauwi ng bahay, ay abot pa rin sa tenga ang aking ngiti at kilig na nararamdaman. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, matatawa ba kayo kung sabihin kong wala talaga akong alam kung paano manligaw ng babae? Okay lang kung matawa kayo pero aminado kong hindi ko alam kung paano o saan magsisimula. Kung tatanungin ninyo ako kung nagugustuhan ko na ba si Marnie, oo ang sagot ko. At yun yung klase ng pagkagusto na higit pa sa isang pagkakaibigan. Yung date namin na isang beses ay nasundan pa nga ng 2 pang beses at doon ko nalaman na gusto ko na siya, papadudot. Pero hindi ko alam kung papaano ko yon sasabihin sa kanya. Kalkulado kasi ako kung kumilos. Ayoko magkamali pero iba pala kapag usapang love life na. Nakakalito. Nakakatakot sumugal at marami akong duda lalo na sa sarili ko at kahit na gusto kong humingi ng tulong sa pinsang kong nagreto sa amin ni Marnie sa isa't isa ay ayoko pa ring gawin kasi siguradong tutuksuhin lamang niya ako. Hindi kasi si Marnie ang una niyang nireto sa akin kundi marami na rin. Pero kay Marnie lamang ako pumayag na makipag-blind date. Kaya nga problemado ako ng panahong yon. Buti na lang at nahalata ng tatay ko kaya agad niya akong kinausap, papadudot. Nak, may gusto ka bang sabihin sa akin? Po? Wala naman po. Anong wala? Nababasa ko dyan sa salubong ng mga kilay mo
at pag-aalala sa mga mata mo na meron pero hindi mo lang masabi. Ay, Ano ba kasing problema? May sakit ka ba? O may nangyari sa trabaho mo? Ano? Sabihin mo sa akin. kalma tay. Kalmado ako. Kalmado raw. Sunod-sunod yung tanong nyo dyan. Paano hindi susunod-sunod rin yung tanong wala ka namang sinasagot ni isa. Wala po akong problema sa mga sinabi nyo pero may problema ako sa ibang bagay. Teka, tungkol ba yan sa inyo ni Marnie? O mo sabihin na buntis mo siya? Hindi po. Ay, sayang. Akala ko pa naman magkakapo na ako. Gustong gusto ko na kasi maging lolo Alam ko naman po yun. Pero sensya na, hindi ko nabuntis si Marnie. Tsaka bakit ko naman gagawin sa kanya yun? Hindi ko naman siya girlfriend. Hindi pa ba? Ilang beses na kayo nagde-date? Yun nga po yung problema. Ayaw mo ba sa kanya? Hindi po, kasi kabaliktaran nun yung nararamdaman ko. Ibig sabihin gusto mo na siya? Opo, kaso yun na yung problema. Wala akong nakikitang problema doon. Nag-iimbento ka lang Problema po yun kasi hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Anak naman ng tokneneng Alam nyo naman po na hindi pa ako umamin sa isang babae at wala pa akong niligawan. Totoo ba yan? Totoo po. Ay, kaya nga nag-aalala ako na baka kung umamin ako kay Marnie, tanggihan niya ako. Bakit naman niya gagawin yun? Nakwento mo sa akin noon na nagkakamabutihan na kayo, hindi ba? Ngayon, kung nagugustuhan mo na siya, ang mabuti mong gawin ay sabihin na sa kanya para naman maging kayo na. Hindi naman po ganun kadali yun. Madali lang yun. Masyado mo lang pinapahirapan sarili mo. Sige po, kung sasabihin ko sa kanya na gusto ko siya at gusto niya rin ako, ano na po yung kasunod nun? Di ang kasunod, liligawan mo. Kaso hindi po ako marunong manligaw. Ikaw talaga ang problema. Wag naman po kayong ganyan sa akin. Paano hindi magiging ganito ang tanda-tanda mo na? Pero ni manligaw ng babae, hindi mo pa magawa. Ba't di mo ako tularan nung araw? Ang dali ko lang napasagot ang nanay mo. Kahit na tatay ko kayo, hindi naman po ako kasing astig at romantiko nyo nung araw. Kaya imbis pagalitan, bakit di nyo na lang ako turuan ng mga pamatay nyong teknik kung paano nyo napasagot si nanay? Sige na po. Ay nako, ang hina-hina mo. Sige po, pag di nyo ako tinulungan, baka di na ako magka-girlfriend. Aba, at ako pa tinakot mo dyan? Di ba gustong gusto nyo na ako magka-girlfriend? Malay nyo, si Marnie na yon. At malay ko rin na siya na pala yung babaeng mabubuntis mo para makapagbigay ng apo sa akin. Masyado talaga kayong advance mag-isip. Siyempre, kaya dapat siguraduhin mong pakikinggan mo na mabuti ang mga ituturo ko sa'yo para 100% makukuha mong matamis niyang oo. Sige po, makikinig po ako mabuti. Tsaka kilala nyo naman ako na nakikinig talaga, di ba? Sa bagay, totoo rin naman. Saka yung kuya mo lang naman talaga yung may pagkapasaway sa inyong dalawa. Hindi ko na nga po kuya yun. Ate ko na po yun. Kahit tinanggap ko ang kabaklaan niya, gusto ko kuya pa rin ang itawag mo sa kanya. Sige po, sabi nyo O kailan daw ba dadalaw yung kuya mong yun? Tagal-tagal na nung huli siya pumunta rito. Wala po siyang sinabi. Pero baka malay nyo, bigla na lang sumulpot dyan sa pintuan ng bahay natin. Sabihan mo na lang. Kamo, namimiss ko na siya. Okay po. Mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Ano? Handa ka na bang matuto sa tatay mo? Makinig ka mabuti. Hindi ko na uulitin yung mga sasabihin ko. Bilib ako kay tatay kung paano niya niligawan noon ang nanay ko. Kulang na lang ay pumalakpak ako sa mga paraan niya. Kaya nga hindi nakataka-taka na nakuha niya agad ang loob ni nanay dahilan para sagutin din siya nito. Pero sa totoo lang, the best father din kasi si tatay kaya deserve niya ang matamis na oo ng namayapa kong nanay. Pero mabalik tayo sa amin ni Marnie, gustong gusto ko na talaga siya ng mga panahong yon at alam ko sa sarili ko na desidido na akong ligawan siya. Kaya bilang unang hakbang ay sinunod ko ang payo sa akin ni tatay. Kahit nakakakaba sa una, ay nagtapat ako sa aking damdamin para kay Marnie. Niligawan ko siya matapos niyang pumayag at hindi nagtagal ay naging kami. 6 na buwan na kami noon sa relasyon nang kausapin ko ang tatay ko na may pinaplano ako para sa amin ni Marnie. At hindi lang yung simpleng plano dahil tuwang-tuwa ang tatay ko nang malaman nga niya kung ano yon. Sinabi niya sa akin na suportado niya ako at excited na rin siya, Papa Dudut.
naman itong restaurant na pinagdalan mo sa akin? Siyempre, pinaghandaan ko talaga to. Na dito tayo mag-date? Oo, sana nagustuhan mo. Hindi ba obvious? Gustong gusto ko rito. Ay, buti naman. Nakahinga na ako ng maluwag dahil sa sinabi mo. Sobra ka naman. Hindi naman ako mahirap isama kahit saan mo ko gustong i-date. Hindi naman ako choosy. Alam ko naman yon, pero pagdating sa'yo, syempre gusto ko yung palaging espesyal. Mahalaga ka sa akin. Mahal kita. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Sweet naman talaga ako. Uy, dati kaya hindi ka ganyan ka-sweet. Ano ka eh? Sakto lang. Sobra ka naman sa akin. Uy, joke lang. Inaasar lang kita. Hindi naman ako nasaktan. Inaasar lang din kita. Pero tama ka naman. Bago ka dumating sa buhay ko, di talaga uso sa akin ang pagiging sweet. Ako rin naman nagulat eh. Kasi meron pa pala akong itatamis. At lahat ng yon, dahil sa'yo. Ewan ko sa'yo. Anong ewan mo sa akin? Kung ano-ano pinagsasasabi mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Totoo pala yun, no? Totoo pa lang ano? Na kahit anong tagal, darating pa rin yung tao na magiging partner mo. Na makakasama mo habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Sa lungkot at ligaya. To be honest, akala ko tatanda na lang akong binata nun. Tinanggap ko na lang kasi na-realize ko na wala namang masama dun. May mga tiyuhin akong walang asawa tsaka byudo. Ayos naman sila. May konting lungkot pero mas marami yung saya kasi sarili lang nila iniintindi nila. Pero ako, gusto ko pa rin magkaroon ng sariling pamilya. Dahil alam ko doon ako mas magiging masaya. Kaya nga thankful ako dahil nakilala kita eh. Buti na lang din nilakasan ko ang loob ko na umamin sa'yo nun at ligawan ka. Oo, tapos sinagot kita kasi alam ko sa sarili ko na mahal na rin kita. Salamat sa pagmamahal sa akin. Deserve mo yun. Tsaka ako rin naman nagpapasalamat sa'yo kasi hindi mo lang ako minamahal. Inaalagaan mo rin ako. Iniingatan, iniisip mo lagi ang kapakanan ko. Kulang na lang sabitan kita ng medalya at bigyan ng certificate dahil sa pagiging the best boyfriend mo. Hindi naman ako perpekto. Ako rin naman, hindi perpektong girlfriend. Sino bang pinanganak na perpekto? Wala naman, di ba? Ang importante, sinusubukan natin gawin yung makakaya natin para mag-workout yung relasyon natin. Tama. Kaya nga kung tatanungin mo ako ngayon, kung sigurado na ako sa'yo at sa relasyon natin, oo ang sagot ko. Ikaw ba? Sigurado ka na? Oo naman! Siguradong sigurado! Ibig sabihin, malaki yung chance ako na mapapayag ka't makuhang matamis mong oo sa susunod kong itatanong sa'yo? Ha? Teka, ano ba yung sunod mong tanong? Ano kasi, simula nung naging tayo, marami akong na-realize. Para sa akin, kahit hindi perpekto ang relasyon natin, masaya ako dahil ikaw ang kasama ko rito. At alam ko sa sarili ko, ikaw din ang babaeng gusto kong pakasalan. Pakasalan? Oo, Marnie. Sinabi ko na kay tata yung plano ko at natuwa talaga siya ng husto. Sobrang excited siya tapos ako, kabado. Bakit ka naman kabado? Tingin mo ba hindi ako sakaling magtanong ka na ngayon kung gusto ko magpakasal sa'yo? Grabe. Kakasabi ko lang na sigurado na ako sa'yo at sa relasyon natin tapos nagdududa ka pa sa isasagot ko? Kung tatanungin mo ko kung payag ako magpakasal sa'yo? Ouch! Sakit ah! Hala, hindi naman yun ganun eh. Eme lang. Ikaw naman pero hindi ka pa naman nagtatanong kaya secret muna ang sagot ko. Will you marry me, Marnie? Ha? Sabi ko, will you marry me? May dala akong singsing. Teka, ilalabas ko lang. Andito lang yun sa bulsa ko. Seryoso ba yan? Oo naman. Eto. Hala, totoo nga. May singsing ka nga. Meron nga. At totoo rin na plano ko na mag-propose sa'yo ngayon. I love you, Marnie. Will you marry me? Papadudot, ang sarap pala sa pakiramdam kapag sa ikalawang pagkakataon ay binigay sa iyo ng babaeng pinakamamahal mo ang matamis niyang oo. Yun kasi ang eksaktong pakiramdam ko nang pumayag si Marnie na magpakasal sa akin. Grabe, parang nakalutang sa ere ang mga paa ko at parabang ayoko nang bumaba pa sa lupa mula sa pakiramdam na yon.
Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil nakilala ko na si Marnie. Totoo talaga ang kasabihan na lahat ng kaldero ay may nakalaang takip. Ibig sabihin bawat tao ay mayroong kapareha. Hindi lang pare-pareho ang panahon at pagkakataon kung kailan mo sila makikilala. Mayroong matagal, mayroong mabilis. Kung kayo talagang nakatakda ay hindi ninyo malalagpasan ang isa't isa. Kaya nga noong dumating sa buhay ko si Marnie ay alam ko na siya ang babaeng pakakasalan ko. At gusto kong makasama sa pagtanda ko sa panghabang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, excited na kami ni Marnie para sa nalalapit naming kasal. Ang usapan ay sa June 2025 dahil gusto raw niyang maging June bride. Wala namang kaso sa akin kahit na anong buwan basta sa kanya ako ikakasal. Pero dahil gusto na mapapangasawa ko ay gusto ko na rin. Saka pwede pa kaming makabuelo at mapaghandaan ang nalalapit naming pag-iisang dibdib, Papa Dudut. Naging hands-on kami ni Marnie sa paghahanda para sa kasal namin. Sinabi niya sa akin na ayaw niya ng bonggang kasal pero ako na lang ang nag-insist. May ipon naman ako kahit papaano at gusto kong maging memorable ang kasal namin dahil minsan lang naman yon sa aming buhay. Pero isang gabi ay meron nangyari sa amin ni Marnie na dahilan para magbago ang lahat. Pati na rin ang tingin ko sa kanya, Papa Dudut. Saan nga ulit nagpunta si tatay? Kasama ng kuya ko, nag-mall sila. Mukhang na-miss nila ang isa't isa. Sinabi mo pa, close kasi talaga sa isa't isang tatay at kuya ko. Medyo nagkairingan lang nung nagladlad si kuya pero tinanggap naman ni tatay nung tumagal-tagal na. Siyempre yung pagtatanggap naman hindi yan nangyayari sa loob ng 24 oras. Kumbaga journey yan. Kaya nga from time to time, kinukumusta rin ni kuya yung acceptance journey ni tatay. Hanggang sa matanggap siya nito ng tuluyan. Nakakatuwa naman. Kaya nga masaya rin ako kasi mukhang bumalik na rin ulit yung closeness nila. Ikaw, kumusta ka? Anong kumusta ako? Ayos naman ako. Alam kong ayos ka lang, pero gusto ko lang kumustahin ka. Yung acceptance journey mo tungkol sa kuya mo nung nagladlad siya. Yun ba? Wala yun. Matagal ko na siyang tanggap kahit na bago pa siya umamin. Halata naman kaya sa pilantik ng mga kamay niya at kembot ng balakang niya na binabai siya. Para sa akin cool yun, kaya walang problema. Mabuti naman. Bakit ba sila pinag-uusapan natin? Wala naman sila rito. Buti pa, pag-usapan na lang natin yung tungkol sa ating dalawa. Sige, pero anong gusto mong pag-usapan? Since malapit na tayong ikasal at bumuo ng sarili nating pamilya, bakit hindi tayo magkaaminan na ng mga bagay na di pa natin sinasabi sa isa't isa? Anong mga bagay na hindi pa natin sinasabi sa isa't isa? Yung mga bagay na hindi pa natin alam. Bakit kailangan may ganun pa? Siyempre, para mas makilala natin ang isa't isa. Wala naman sigurong masama dun, di ba? Wala nga. Lalo na kung wala ka rin namang tinatagong masamang sikreto. Sige, paig ako pero paano ba yan? Bale, magtatanong ako tapos sasagutin mo. Okay. Tapos magtatanong lang din ako tapos sasagutin mo. Oo, isipin mo na lang para lang tayo naglalaro. Sige. So sino una? Ako na. Naalala mo yung niluto mong adobong pusit nun na di ko kinain? Oo, bakit? Sinabi ko lang talaga na may allergy ako sa pusit para di ka masaktan. Pero ayoko talaga ng sabaw na kulay itim. Oo talaga? Para mas maganda yata kung sinabi mo sa akin yung totoo. Sana na ipagluto kita ng ibang ulam. Nakaraan na naman yun eh. Tsaka sinabi ko na naman sa'yo ngayon. Sabagay. Pero sa susunod, sabihin mo na sa akin ng diretsyo. Huwag ka na mag-imbento. Nakukonsensya pa naman ako noon kasi naisip ko na sana tinanong muna kita kung may allergy ka sa seafood bago ako nagluto ng adobong pusit. Sorry. Di bale, ayos na yun. Ako na ba? Oo, ikaw na. Ano ba?
Ito ay hindi ko na talaga sinabi sa'yo kasi baka magulat kapag nalaman mo. Pero ilang beses mo akong sinabihan na magaling ako sa kama, di ba? Oo, tapos sabi mo ganun talaga kasi marami kang natutuhan sa mga nabasa mong libro. Tama naman pero hindi lang naman yun dahil dun. Anong ibig mong sabihin? Marami na rin kasi akong karanasan sa ibang lalaki. Ha? Hindi naman ako katulad mo na wala pang nakarelasyon simula pinanganak bago tayo nagkakilala. Siyempre, meron na ako naging boyfriend noon. Alam ko naman na meron. Nabanggit mo naman sa akin na meron kang 2 naging ex-boyfriend. Meron nga, pero hindi lang kasi sila 2. Ilan ba? 13. May 11 pa bago yung huling 2 yon. Seryoso ba yan? Oo. Pero hindi naman nagtagal yung iba sa kanila. Parang 1 o 2 buwan lang. Ibig sabihin may 13 lalaki na rin ang dumaan sa buhay mo bago ako? Ganun na nga, kaya medyo expert na talaga ako sa pagpapaligaya sa'yo sa kama. Nakakadiri ka! Ha? Anong sabi mo? Sabi ko nakakadiri ka. Ang dami na palang lalaki na gumalaw sa'yo. Tapos mukhang proud na proud ka pa dyan. Hindi ko na tuloy alam kung paano ka titingnan sa mga mata. Sorry, pero hindi lang ako makapaniwala. Papadudot maraming nakapagsabi na masyado raw mabilis na naging kami ni Marnie. Iba doon mga kamag-anak namin lalo na noon lang din ako nagka-girlfriend. Yung ilang chismosa kong tiyahin ay panayang tanong sa akin kung sigurado na ba ako kay Marnie. Nung una ay naiinis ako pero na-realize ko na ganon kasi nila ako kakilala. Yung bang sigurista at lalo't ayokong magsayang ng panahon sa isang babae na hindi naman ako sigurado. Kaya ganoon na lamang ang pagkadismaya ko nang malamang ko mula mismo kay Marnie yung tungkol sa inamin niya sa akin. Ewan pero nanliit ako sa kanya. Alam ko naman na nakaraan na yon pero hindi ko mapigilang makaramdam ng pandidiri para sa babaeng pinakamamahal ko. Alam kong nakita niya ang naging reaksyon ko at sinubukan niya pang magpaliwanag sa akin. Pinakinggan ko siya pero hindi ako napanatag sa mga sinabi niya. Pinalis ko siya sa bahay namin at naiwan akong galit at napapaisip na gusto ko na lamang makipaghiwalay sa kanya. Sobra talaga akong na-offend sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Bakit sa tuwing kakausapin kita hindi maipinta yung pagmumukha mo, anak? Tay, wala po ako sa mood makipagbiruan. Sino ba may sabi sa'yo nakikipagbiruan ako? Ano po ba kasing kailangan nyo? Sabihin nyo na para malaman ko. Tapos iwanan nyo na po ko. Gusto ko mapag-isa. Sa tono mo, mukhang may problema ka. Wala po akong problema. Lokohin mo, lelang mo. Meron yan. Sabihin mo na sa akin para naman matulungan kita. Pala desisyon po talaga kayo, no? Kung makapagsalita ka parang hindi mo ko tatay at di kita anak ka. Sa akin ka pa talaga magsisinungaling kilalang kilala kita. Sige na, magsabi ka na sa akin. May problema ka ba? O baka naman kayo ni Marnie meron? Ayoko na pong ituloy yung pagpapakasal kay Marnie. Ha? Bakit naman? Kasi nalaman ko na hindi lang pala 2 lalaki yung nakarelasyon niya noon bago kami nagkakilala. Meron pang 11. Ibig sabihin, 13 yung mga naging ex-boyfriend niya. O anong masama doon? Masama yun kasi di ko mapigilang isipin na ang dumi-dumi niyang babae. Paano naging madumi yun? Kasi ginalaw siya ng mga lalaking yun. Kaya pala siya parang expert. Pinagmalaki niya pa talaga na meron na siyang karanasan. Teka lang hindi ko lang maintindihan. Paano ba kayo napunta sa usapang yan? Ako naman nagbukas ng topic na magkaamin na kami ng mga bagay na di pa namin alam sa isa't isa bago kami ikasal. Para ano? Para lang wala na kaming daladala na di namin alam sa isa't isa. Para makapag-umpisa kami ng panibagong buhay bilang mag-asawa. Ay tanga, kasalanan mo naman pala Po? Paano ko naging kasalanan? Kasi kung meron naglalaro ng apoy, ikaw naman naglaro ng tanga-tangahan. O yan ngayon ang napala mo. Masama ba yun? Gusto ko lang naman na makilala namin ng husto yung isa't isa. Tapos ngayon na may nalaman ka tungkol sa kanya, ganyan magiging reaksyon mo. Hindi po ba kayo mandidiri sa kanya kung kayo nasa posisyon ko? Hindi, kasi nakaraan na yun.
Ikaw na ang karelasyon ni Marnie ngayon. Ikakasal na nga kayo, hindi ba? Baka naman masyado lang naapakan niyang pride at pagkalalaki mo. Kaya ganyan yung reaksyon mo. Basta, hindi ako masaya sa nalaman ko. Maliit na bagay, pinalalaki mo eh. Palibasa wala kayo sa posisyon ko, kaya di nyo ko naiintindihan. Siguro nga hindi. Pero hindi rin naman sapat na dahilan yan para hindi mo na ituloy yung pagpapakasal kay Marnie. Akala ko ba mahal mo siya? Tapos may nalaman ka lang sa nakaraan niya. Gusto mo na kagad makipag-iwalay sa kanya? Para naman yata hindi patas siya lalo na sa girlfriend mo. Anong magagawa ko kung yun agad ang naramdaman ko nung sinabi niya sa akin yung bagay na yun? Sana kasi hindi ka na lang nagtanong. O di kaya sana hinanda mo yung sarili mo sa mga bagay na pwede mong malaman sa kanya. Tapos ngayon magkakaganyan ka. Ewan ko ba naman sa'yo, JB? Para kang tanga. Tanga na kung tanga. Pero baka nga katangahan na napakasalan ko pa siya. Ay, kabuisit ka naman eh. Kawawa naman si Marnie. Hinusga mo na kagad. Kahusga-husga naman kasi siya. Kung makapagsalita ka, akala mo perpekto ka. Pero at least ako, wala pang nagalaw na ibang babae. Siya pa lang yung una at huli na sana kung magiging mag-asawa man kami. Yan talagang pag-iisip mo ang kailangan mong baguhin. Kasi hindi na mababago ni Marnie yung nakaraan niya. Kailangan mo na lang yung tanggapin kung totoong mahal mo siya. Papadudot inis na inis sa akin ang tatay ko matapos kong ikwento sa kanya ang dahilan kung bakit ayaw ko nang magpakasal kay Marnie. Totoo nga ang kasabihan na play stupid games, win stupid prizes. At yun nga ang napala ko matapos ang pauso kong aminan namin ng girlfriend ko. Ewan ko ba? Kahit na anong gawin ko ay hindi ko talaga mapigilang manliit sa kanya lalo na at hindi gawain ng isang matinong babae ang magpagalaw sa maraming lalaki. Kaya nga hindi niyo ako masisisi papadudot kung gusto ko na lamang umurong sa kasal namin ni Marnie. Hindi ko pa to nasasabi sa kanya dahil alam kong masasaktan siya. Alam ko rin na ang unfair ko pero hindi ko talaga mapigilang maghinanakit sa girlfriend ko. Papadudot mahal ko po siya. Oo, pero nandidiri ako sa kanya at sa mga nakaraan niya. Sana po'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang pwede kong gawin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot, at sana'y mapili po ninyong i-ere ang kwento ko sa inyong programa at sa inyong istasyon. God bless sa inyo and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, JB. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.